Number 3, paano tayo magiging consistent sa pagpapalago ng pagmamahal natin sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Remain watchful to Christ's return. Paghandaan natin ang Kanyang pagbabalik, isipin natin na ang bawat araw ay maaaring araw na ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Sabi sa mga Kawikaan 8:34, mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Kaibigan, nasabi dito ay mapalad ang tao na nakikinig sa Kanya at nagbabantay araw-araw. Ang taong ito ay nasasabik sa Diyos. Ang taong ito ay excited na maka-fellowship ang Diyos. Ang taong ito ay excited na magsabi sa Diyos, Lord, ito po yung binigay mo sa akin, 5 talent. Ito naging 10 na po. Ito yung mga tao na excited na ibalita sa Diyos na, Lord, salamat po. Pinalago niyo po ang lahat ng binigay niyo sa aking time, talent at treasure. Mapalad ang mga tao na iintindihan nila na balang araw ay magkakaroon ng accounting o pagsusulit ng lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Tingnan mo, sabi sa Marcos 13:37, ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Wow, ang habilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, maging handa kayo. Napakabuti ng Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Kaibigan, kung napapanood mo ito, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay maghanda ka. Dahil anytime ay babalik ang Panginoong Hesus. Kung kailan ay wala nakakaalam. Kasi kung sinabi niya, October 8, 2023, 6 p.m., darating ako. Anong gagawin mo sa buhay mo? Siguro yung September, ibibigay mo na yung buhay mo sa Diyos at magsisipag ka na makilala mo siya. Pero yung 2022, yung 2021, yung 2020 pa atras, ay malamang hindi mo kinilala ang Diyos. Kasi wala pa 2023 pa naman darating ang Diyos. Yun yung sinabi niya. Kaibigan, ito yung dahilan. Kaya hindi sinasabi sa atin kung kailan. Ang gusto ng Diyos, madat ng kanyang faithful araw-araw at gumagawa at hindi ka nagre-relax lang. Gusto niya madatnan niya tayong nag-aabang talaga at excited. Ready tayo pagbalik niya. Yun yung gusto niya madatnan. Nawan tanong, paano tayo maghahanda? Una, huwag tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan na sinasabi sa atin ng Diyos. Mula pa noong unang niligtas niya tayo. Sabi sa Tito 2:11-13, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip. Mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi dito ay ang biyaya ng Diyos o yung kanyang grace ay yun yung nagtuturo sa atin para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi dito ay may mabuting paggamit ng isip, mamuhay ng matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos at pagtanggi sa makamundong pagnanasa. At tuloy-tuloy natin itong gagawin. Sabi diyan, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at takapagligtas na si Jesucristo. Kaibigan, excited ka ba sa pagbabalik ng Diyos? Ang buhay mo ba ay kinalulugdan ng Diyos? Kaibigan, hindi mawawala ang challenges sa buhay natin. Kagaya ng church ng Philadelphia, sobrang hirap ng buhay nila. Sobrang persecuted sila. Pero alam mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ay pinanatili nila ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos kahit nahihirapan sila. Kaya kaibigan, huwag kang mapagod na sumunod. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdadaanan. Pero alalahanin mo na pag dumating ang Panginoong Yesus ay papawiin niya lahat ng pagod mo, lahat ng paghihirap mo, lahat ng luha mo, lahat ng sacrifices mo ay papalitan niya ng reward. At sisiguraduhin niya doon sa langit ay mararanasan mo ang pinaka-best na buhay kasama ang Diyos na walang hanggan.
Pangalawa ay palakasin natin ng loob ng bawat isa habang nag-aantay tayo. Sabi sa unang Thessalonica 4:16-18, ito'y sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may sinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trompeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayo mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Wow, sabi dito ay bababa ang Panginoong Hesus mula sa langit at ang mga patay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay babangong muli. Ang ibig sabihin ay ang kanilang katawan ay bubuuin ng Panginoong Hesus at magiging glorified body. Hindi na ito mamamatay. Sabi sa unang Korinto 15:54, kapag ang may kabulukan ay maging walang kabulukan at ang may kamatayan ay maging walang kamatayan, matutupad ang salitang isinulat. Ang kamatayan ay nilamon na sa tagumpay. Kaibigan, bibigyan ka ng Diyos ng glorified body na hindi na mamamatay. Ito ay immortal. Tapos sabi sa verse 17 ng Thessalonica, tayo mga nabubuhay ay aagawin papunta sa alapaap upang salubungin natin ang Panginoong Hesus at makakasama natin siya magpakailanman. Grabe, ito yung rapture. And then sa verse 18 sabi, kaya palakasin nyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng salitang ito. Kaibigan, the best is yet to come. Huwag mo sayangin ang buhay mo dito sa lupa. Seryosohin mo ang paglapit sa Diyos. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nakikilala ng lubusan. Huwag kang titigil hanggat hindi malalim ang relasyon mo sa Kanya. Huwag kang titigil hanggat hindi mo natutupad ang purpose niya sa buhay mo na magbunga ng karakter na kalarawan ng Panginoong Hesus at magbunga ng mga alagad para sa Kanyang kaharian. Pangatlo, mabuhay ka na parang ito na yung huling araw mo dito sa mundo. Imaginein mo, kung meron ka na lang isang araw dito sa mundo, ano kaya ang magiging priority mo? I'm sure ang magiging priority mo ay ang paghahanap ng sagot sa tanong na, saan ako pupunta pagkatapos ko mamatay? Pag nagharap ba kami ng Panginoong Hesus, ay sasabihin niya ba sa akin, well done, good and faithful servant? O sasabihin niya sa akin, lazy and wicked servant? I'm sure sa huling araw mo ay gusto mong maging passionate sa paghahanda sa paghaharap nyo ng Panginoong Hesus. At kung gaano kalaki yung passion mo sa huling araw mo, ay dapat ngayon pa ng araw na ito at araw-araw ay ganyan din kalaki ang passion mo na makilala ang Panginoong Hesus at masunod mo siya sa buhay mo. Kaibigan, ihanda mo ang buhay mo araw-araw. Mag-abang ka sa kanyang pagbabalik at kapag ginagawa mo ito, magiging consistent ang paglago ng iyong relasyon sa Diyos. Gawin mo lang ng tuloy-tuloy kung anong binilin sa iyo ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, ay bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na spirito. At para saan daw? Anong purpose nito? Para maging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaibigan, gaano ka ka-faithful sa pagsunod mo sa Diyos bilang mabuting saksi ng Panginoong Hesus sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, katrabaho, kaeskwela? Gaano ka ka-faithful magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba? Gaano ka ka-faithful gumawa ng alagad? Kaibigan, paghandaan mo araw-araw ang pagkikita nyo ng Panginoong Hesus. Sumunod ka sa Kanya at ipaggamit mo ang iyong time, talent, treasure sa Kanya. Alam mo, nung umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ay nakatingala yung mga alagad at talagang kahit wala na ang Panginoong Hesus, ay nakatingala pa rin sila. At hindi sila umaalis doon. Pero tingnan mo, sinabi sa kanila, sinabi ng dalawang lalaki, kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Wow, sabi dito, babalik din ng Panginoong Jesus. Pero in the meantime, ay magtrabaho na kayo. Gawin nyo na kung anong pinapagawa ng Panginoong Hesus. Kaibigan, gawin mo na kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoong Hesus. At balang araw, pagbalik niya, ay handang-handa ka na para sa Kanya.